internationally na yung pagiging journalist mo, sino yung mga favorite? Or kung meron kang top 5 or 10? Sa international, syempre, si Tom Cruise, si Brad Pitt, si Justin Bieber. Favorite Oh my ko, God. nung nagka-Yolanda, pumunta siya rito. So, sinamahan natin siya sa Tacloban. Pero kung natural na kinikilig ako, kikiligin ako para sa atin lahat. Oo, Parang ganun. So, tama, ganun ko siya ine-ere, ganun ko siya ine-edit. Oo. Na parang magkakasama tayo dito, damay-damay to, pogi siya. Yung favorite ko nga lagi, para feeling ko binless ako ni Lord doon. Kasi nung Monday, yung coverage ko noon si Brad Pitt sa Japan. Wednesday, si Tom Cruise sa Taiwan. So, grabe! Sabi ko, Lord, makikita ko ba talaga yung dalawang pinaka-poging tao sa buong mundo? Alam mo, pag mas A-list, mas mabait. Ay, Yun yung ganun. napansin ko. Pag Talaga. alam nila yung trabaho, pinaka naramdaman ko yon kay Jennifer Aniston tsaka kay Adam Sandler. Makakontrol mo ba kung ano sinabi ng tao? Paano kung biglang ayaw niya sabihin sa'yo? Paano kung today hindi ka pala niya feel? Nairita siya sa mukha mo? Ay, lahat ng tao sinasabi niya yung istorya, puwera lang sa'yo. Oo. May ganon! Ano ang pinaka-challenging being a journalist? Not just here, but yun nga, internationally. Well, you never switch off. What we do is work integration. Kailangan matanggap mo, hindi talaga siya glamorous job, hindi ka lalatagan ng red carpet, ikaw maglalatag na sarili mong red carpet. Kung onion-skinned ka, baka hindi to para sa'yo. Noong unang panahon, kung na-offend ka, wag ka na dito. Kasi i-offend ka araw-araw. No matter the weather, we'll get through it together. You make all things. Hi everyone and welcome back to Behind the Scenes with Ina Season 4 Live Unscripted. Today, joining us is an international entertainment journalist who've covered stars both here and abroad. We're going to know her better from her career to love and family. Let's welcome here on Behind the Scenes with Ina, Miss MJ Marfal. Hi! Thank you for having me. Nalokan mo ko sa pa-intro mo. Ayos ba? Ayos Oo, ba? 8 na ano. Napuwing ako doon. Oh, Thank you. yeah. Great to see you and your tan. And your tan, I thank love you. it. Oo. Gusto ko, tuming color natin. Hindi, Ang goals puti. yan. Ibig sabihin yan, meron kang time. Kasi ito diba? si MJ, kung di nasa booth na sa ibang bansa, nasa ano, kung sino-sinong namimit niya, mga artista. Grabe. Parang ikaw. Grabe. Ina, ang aking na-meet. Naalala ko pala nung first time tayo nag-meet. Pass. Joke. Okay. Sabi ko sana kung saan o dapat ba i-filter ko ba kung saan kita na-meet. Yung mga storya ng buhay mo that time. Tsaka kasi syempre si MJ, sanay siya nag-i-interview. And Oo. now, ikaw, i-interviewin namin. Yeah, actually, tuwing may ganito, no, parang knee-jerk reaction ko, tanungin ka pabalik. Kasi Yes, feeling ko, yes. ako rin mag interview Oo. Siyempre, sanay ka lagi na nagbabato ng tanong. Yes. And naturally, interested ka. Kaya diba sabi ko sa'yo, anong tatanungin? So, ganito pala yun, pag sinabi ka ng mga tao, what are the questions? Kasi minsan, pag Yes. reporter ka, ba't di pa tinatanong kung itatanong ko? Wala mang tungkol dun sa Yeah, topic. Pero oo. wala lang, it's nice to know rin pala, okay, what will we talk about? Yeah, totoo. Kasi disarming din if ikaw yung ini-interview. Totoo yan. Totoo Yeah. yan. So, kamusta ka muna? Syempre, kamustahan muna tayo. Q1 ng taon ito, di ba? Oo. And feeling ko sobrang bilis pa rin ng 2026 gaya ng 2025. I don't know if it comes with age, na trentahin na tayo. Pero January pa lang, ang dami na nangyayari. Yung iba, di ba, na parang hindi nila alam kung ano yung dates or the time between December 26 to January 1. Ako, girl, alam na alam ko. Parang the whole time, dahil Metro Manila Film Festival at tinutukan natin, everyday kailangan mo mag-live sa mga mall, tingnan yung mga my people gosh, on the yeah. ground. And we do know these are challenging times for the industry. And we have to really entice people to watch Philippine cinema. yes. So talagang nabusy tayo, te! So basically hanggang ngayon, medyo nagko-promote pa rin tayo ngayon. Pero it's good to know na malapit na mag-grind ulit yung production ng mga bagong show na mapapanood sa free TV naman. At hindi na sa free TV, pati streaming platforms and cinema. Medyo nakuha ko na yung mga listahan ng mga pelikula this year. Here, medyo wala pa. Kasi usually, alam mo naman dito kung kailan mag-produce. Ngayon taon din ilalabas. Pero yung abroad, nakuha ko na yung cinema list. Mukhang it's looking good for
theaters this year. Sigurado mga i-interviewin mo na naman mga international stars mo, di ba? Manifesting this year no mga may interview natin kasi meron talaga tayong mga movies na we're really looking Yes, forward to yes. see the production, the stars, the tandem. Everyone's just really upping their ante with collaborations and yung mga hindi mo ina-expect na mga Hollywood star na pinagtatambal talaga nila. It just makes sense for the project. Bakit? Kasi nga naman, entertainment journalist siya. Oh, yes. Talagang kailangan niya malaman lahat yan, hindi lang dito sa ating bansa. Correct. Pero isipin mo internationally. So, start tayo from the beginning. Okay, go. Bago naging sobrang kilalang journalist si MJ. Sino si MJ bago ka naging journalist? College student. Literal, ako sumabak. Gusto ko na kasi agad magtrabaho noon. Oo, gusto ko nang kumita ng pera. Tapos nung high school ako, like ito sinasabi, pag group project sa school, lagi ako reporter. So parang talaga? so Oh my naturally, nung gosh. nag-college ako, storytelling din, di ba? Mass media rin yung kinuha ko, majoring in Filipino culture. Wala pa tayo masyadong internet nun, di ba? Yeah. Parang Internet Explorer pa lang. Yes, oo. So, Tsaka bili-bili ng mga card Friendster, card, ganun. oo, di ba? Yung Bonanza, ganyan. Oh, yes, mismo. Dahil internet Yan, pa yan. nun. We do know the internet, masyadong western pa yung entertainment natin or hyper-localized pero walang nag-i-explain ng pop culture of how it is to be a Filipino, what the trends of the Philippines are. Wala pa yung mga website na yan. Yes. Pero nung college ako, yun na yung major ko. Yun talaga yung interest ko. Like how the entertainment scape is going to be here in the Philippines and how will eventually our industry evolve. Yes. So here we are now. Ngayon, sobrang dami ng creators na Pilipino, Yes, totoo. not just here, also abroad, thriving. Mahilig talaga tayo sa entertainment as a culture. Nung nag-college ako, yun yung ginawa ko. Nag-OJT ako sa Umagang Kay Ganda, morning show agad. Tapos sa lifestyle beat ako napunta. Before that, that was me or magiging fashion merchandising ng Wow, luxury goods. okay. Nung natapos ako sa OJT ko sa Umagang Kay Ganda, nagka-opening sa ABC5 pa nun, may Juicy. So Juicy, yung classmate ko, anak ni Eva Eugenio, guest sa Juicy. So sabi niya, girl, may ginagawa ka ba? Wala. O tara, ano tayong Juicy? Sige, sama ko na yung resume ko. So, pinas namin dalawa. Kasi magka-course kami. Natanggap ako dahil yun yung time na magpa-transfer na kay Manny V. Pangilinan. Yes, naalala ko yun, Juicy. Yeah, diba? Sila Oh my IC, gosh. diba? Tama. Exactly. Yeah, I know that show. Nung si MVP came in, dun Yes. kami kasabay, na-hire kami. So ever since, reporter na talaga ako, storyteller talaga. I don't wanna say that's the only thing I know how to do, pero yung 9 to 5, I don't know her. Charot. Yeah, Oo, oo. ano kami? 9 to 9. 9 Yeah. to 9. 9 p.m. to Mismo. 9 p.m. Ganun siya, Oo. lalo na before early 20s ko yun, di ba? Reporter na ako. Straight from Gimikan. Grabe. Nagko-cover na ako. Siyempre, bago ako mag-showbiz, yung beat ko, PNP, AFP. Tapos nun, nag-Comelec din ako, yung elections. From Gimikan, diretso na ako doon sa butuhan. Ganun level. Ganun ang galawan natin, di ba? Pero ngayon nga, as a trentahin, hindi na. Tulog Girl, na. di na ako umiinom. Oo, oh my God. Ang bait ko na. Yun siya. Kalmado na ako. In my mom era. Na medyo na-tame down na kasi. syempre, Medyo, mami. oo. Pero sa field, hindi pa rin tayo tame, di ba? Para lumalabas siya, natural. Yes. Sumisipa. Pag reporter ka, ganun talaga eh. May natural instinct lang na, hindi, tatanong ko to. Hindi, ko-cover ko to. So, yun yung naging projection ng things. Tapos nun, dahil nga yung roots ko was lifestyle, showbiz, nung nag-expand yung team under MVP ng News 5, doon ako na-place after, let's say, 3 years ng hard news sa entertainment. Ayan, nagkaroon pa nung si Ma'am Wilma Galvantes, Showbiz oo. Police. How did your journey take you from yun nga, local news to becoming an international journalist? So ever since, hilig ko rin talaga yung Hollywood news. Okay. Talagang inquisitive ako pagdating doon. So early on, nung nag-entertainment journalist ako, ka-message ko na yung mga distribution companies dito, Warner Brothers, Paramount, they've always been here. Yeah, Ever since actually, naman, they really oo. send out invite. Disney is very much Yes. here. Tapos biglang pumasok yung Netflix. So naturally, in the field, wala pa silang mga local office dito. Para ka na nag-apply ng trabaho, sinisend mo yung credentials mo. Oh, wow. Hindi pa uso yung mga internet interviews, yung mga Zoom. Yes. So talagang pinapadala na kami. Siyempre, try out ka muna, di ba? Papadala mo Yeah. yung resume mo, how you are as a journalist. Tapos of course, maybe they're looking out for fresh talents like
more than 10 years ago. They need fresh eyes, young eyes. Yes. They sent me to events abroad. Ang maganda sa TV5, supportive sila. Kasi wala rin naman sobrang talent pool yung TV5 eh. Paano ka mag-grow as a journalist? Hindi experience mo yon. Before na nakakasama ko lagi si Tito Ricky Lo, nakakamiss, Yes, sumalangit oo. nawa. We miss you, Tito Yeah. Ricky. Learned a lot from him, learned a lot, of course, from our colleagues in the field from different countries. You see how journalists here and abroad work. Laki-laki ng mundo, nakakatuwa. And they do entertainment differently in Hollywood, in Japan, in Korea, in Down Under. Talaga in Europe, iba rin yun. Makikita mo rin yung different taste ng audiences. And you meet the producers, what kind of storytelling they're into, what's gonna be next. There came the formulas, di ba? The franchises, the Yeah. mga big budget movie, etc. Nakita mo yung talaga how it all unfolded. It makes you grow as a person. And doon, yung ginawa ko nung stinart ako mag-cover ng mga international na coverage, kinakareer ko talaga. Talagang naturally, ine-enjoy ko siya. And di ba lagi nila sinasabi parang, starstruck ka ba? Oo naman, starstruck ka. Yeah. Pero at the end of the day, yung mata mo, mata nung nagbabasa, mata nung manonood. So iniisip mo, kunwari nakatapat mo na si Tom Cruise o si Brad Pitt, kahit kilig na kilig ka, iniisip mo na, syempre, May trabaho ako. hindi, yun nga, parang paano natin ito lahat mai-enjoy na hindi masastop nung kilig ko. Pero kung natural na kinikilig ako, kikiligin ako para sa atin lahat. Ganun ko siya ine-ere, ganun ko siya ine-edit, na parang magkakasama tayo dito, damay-damay ito, pogi siya. But you know, it's evolving already. So, the content creators came in. Ang like ko kasama, Tito Ricky Lo, Marie Lozano of ABS-CBN. Of Aubrey. Kasama ba si Aubrey? Recently Yes. si Aubrey. Yung nakakatawa, yung mga early on talaga, yung mga nakakasama ko, and print. Rito Yes. Asilo, ng Inquirer back then. Sila Yes. talaga yung lagi kami magkakasama sa mga junket, yung mga The Crown pa yung mga series noon. Oh, wow, May oh. Baby Driver 2017 Oh, yeah. sa Malaysia. Oh, my God. Edgar Wright, sobrang ganda. Oh, yeah. 'Di ba? Ansel Elgort yung bida noon. Tapos yung kay Tom Cruise sa Taiwan, The Mummy. Basta, so basically puro legacy media ang tawag na sa amin, ano. So the content creators came in after the lockdowns. It was a totally different ball game for us. Parang, uy, mas konti na kami kaysa sa kanila. So marami na rin na-expose ngayon sa international stars. Pero yung kagandahan nga nito, dahil nga nag-evolve, minsan nasasama na rin tayo sa content creators pag nagko-cover. First time ko yun na-feel nung Squid Game. Sabi ko, parang ako na yung TV dito. Sa kayo? Tumawag ako dun sa mga colleagues. Sa kayo? Puro content creator kasama ko. Pero natuwa ako na nanibago kasi nga parang, uy, ba't parang naging content creator din yung ano, yung naging access ko. Magkaiba kasi access nun eh. Usually sa kanila may interaction, may activities. So Wow. ngayon at least may mga times na nasasama na rin tayo sa ganun. Eh, natutuwa naman ako. Thank you, Disney, Netflix, Prime Video, na hina-hybrid na nga nila. Ako, nakikita ko siya as hybrid because why not? Ang dami mong platform, gamitin mo Yeah, lahat, di ba? true. So ngayon, hindi ko lang siya basta sa TV sinishare. Sinishare ko rin siya sa social media, sa radio. May mommy show, di ba, na nag-guest ka na doon. Pati doon, kasi yung mga nanay, mahilig sila sa ganun, girl. Yeah. Mahilig tayo sa showbiz, mahilig tayo sa entertainment, Tama. let's go. So, sama sila sa rampa. Ganun na siya nag-evolve ngayon. So yun nga na-mention mo na internationally na yung pagiging journalist mo. Sino yung mga favorite? Or kung meron kang top 5 or 10, dinabihan. Kasi ang girl. dami na talaga eh, Girl, na oo. in-interview. Sino-sino yung mga yun? Sa international, syempre, si Tom Cruise, si Brad Pitt, si Justin Bieber. Favorite Oh my ko, God. nung nagka-Yolanda, pumunta siya rito. So, sinamahan natin siya sa Tacloban. Oh, wow. Oo, sinamahan natin siya doon. Tapos nakakatawa kasi may NDA, girl. Di ko kinuwento kahit sa nanay ko. Nung buhay pa siya noon. Girl, wala akong kinuwentuhan kasi nung nakita ko parang 2 million dahil wala akong ganito. Hindi talaga ako magsasalita. Ah, so bawal. Oo, tsaka ano pa, kasi may paparazzi, ganung level, like pa-fly in dito to know, because he really went here just to really help yung mga taga-Tacloban and Wow. do charity. So it's a big deal. It's like a global entertainment happening na Yes. under wraps. Yes. So ganun din talaga, gumalaw din naman sa Hollywood. Lagi may NDA, bawal mo ikwento, bawal ganyan. So parang 2 days before, nag-fly in na kami doon. Tapos gabi, basag-basag pa lahat, yung mga hotel, etc. Yes. At syempre, of course, that was a devastating time. Yun, dumating siya doon, nakakatuwa. Kinantahan niya yung mga bata sa baryo, nakipag-basketball.
So, witnessing that, isa yun sa mga first foray into talagang immersion ko with an international star. And parang mga nakadalawang concert na rin dito si Justin Bieber Yes, noon. yes. Na naging partner rin yung TV5 that time. Tapos noon, Yung nagkasakit pa siya, nagsuka-suka siya sa stage. diba? Wow. Andun ako nun eh. Wow, batch Oo, natin naalala yun. ko. Believers. Oo, mismo. Yung favorite ko nga lagi, para feeling ko binless ako ni Lord doon. Kasi nung Monday, yung coverage ko noon, si Brad Pitt sa Japan. Wednesday, si Tom Cruise sa Taiwan. So, grabe. Sabi ko, Lord, makikita ko ba talaga yung dalawang pinaka-poging tao sa buong mundo? Grabe. Na-achieve naman. So, yun, nakakakilig. May time din noong 2018, nakita ko ulit si Brad Pitt for Ad Astra. Kakahiwalay lang nila ni Angelina Jolie noon. Kaya yung role niya ron, para lumilipad-lipad siya sa space. Tawan-tawa ako. Oh my gosh. Napaka-artistic naman ang heartbreak niya. Oo. Siyempre yung Stranger Things. Oo, yung diba? Yung cast pinaka-latest ng nakita Squid Game. Siyempre, alam mo naman, naging Korea crazy na rin tayo pagdating sa yun content. na nga, napanood And ko not naman. only us, ha? As in, it's a global thing. yes, Pag yes. nagko-cover ako ng Koreans, kasama ko LatAm Press. Mga taga doon. Down Under, APAC, yung sa New Zealand, Australia, pumupunta rin sila, US, Canada Press. Nag-travel na talaga yung mga stories nila na napapa-what if ka na lang talaga, na parang, sana one day tayo rin. Ganyan yung mga type of storytelling natin na umabot na rin. Yun talaga yung dream ko, na talagang normal na siya. Diyan ka na eh. Diyan ka na ngayon. But I'm happy to see it unfold. Yeah. But I hope it's in our lifetime na makita natin na we reach that, Oh, no? yeah. Na talagang lahat ng kwento natin will cross borders and actually not just borders kasi ang dami nating kababayan abroad, but to cross cultures, di ba? Yes. And actually different language na talagang madami yung makaintindi ng Yes. kwento talaga natin. Na I can't wait. In terms of yung mga favorite na in-interview, parang tatlo pa lang ata nasabi ko. Or basta Out cast sa of Stranger ilan ba? Things, cast ng Wednesday, Oh. yung Avengers, the list goes on. Mababait naman sila. Siyempre Oo, nakaka-cure you. alam mo, pag mas A-list, mas mabait. Alam nila yung trabaho, pinaka naramdaman ko yon kay Jennifer Aniston tsaka kay Adam Sandler. They know the sound bite na ibibigay sa'yo. Kasi usually, pag nag-interview ka ng international stars, makikita mo sila sa red carpet, may interview mo sila. Pero yung one-on-one mo, usually 5 hanggang 7 minuto lang yun. Swerte mo na kung 7. Kasi imagine mo, 100 journalist kayo or 50 journalists kayo from all around the world na halos siguro paulit-ulit yung mga tanong, di ba? So talagang minamanage, tsaka bayad kada minuto ng mga stars na yan, girls. Sa kontrata, wow. ironclad contract sila. Ang galing talaga nila. Doon ko na feel na talagang, iba talaga pag A-list. But tsaka si Tom Cruise, di ba? Pag nag-cover ka, bibigay niya talaga sa'yo yung oras. Akala mo, ikaw lang kausap niya. Ganun din si Brad. Iba, Grabe. iba. Of course, their ego's gonna be there. Although you don't Yes. feel it kasi nga short lang naman yung time of interaction. Tsaka syempre, iba yung mindset tsaka yung world na they revolve around, Yes. right? But what I'm saying is, I'm like, kung sino pa yung mga mas bata, tas hindi nila gets masyado yung ginagawa nila, or siguro stuck sila dito sa isang setting lang ng entertainment, medyo Siyempre, mga full of A-listers, themselves. ano na sila, di ba? Parang Oo. alam na nila yung game. Oo, alam kumbaga. na alam nila yung game. Siyempre, marami Yeah. pa rin naging A-listers, yung kaka-A-listers pa lang na nagka-attitude, ganon. Pero usually, yun yung hindi masyadong mulat eh. Yun yung hindi Yeah. naka-travel, na-expose, kumbaga, Yes. sa iba't ibang klase ng tao. Kaya it's also good na may mga immersion na ganito. Kaya natutuwa ako actually yung FDCP. Alam mo ba, meron silang mga workshop na ginagawa nila. Series yan na they invite the best of the best cinematographers, people behind the camera, on camera, para ma-expose yung local scene natin. Yes. 'Di ba? Kasi hindi naman lahat may access. Yup, So, totoo. dinadala na talaga. Para ngayon, is becoming really a global world, a smaller world. Mas nagiging aware na tayo. Even our fans, nag-mature na sila. Dati sobrang intrusive ng mga fans sa mga stars. Ngayon, dahil nga, di ba sa Korea, bawal ka basta magpa-picture. Oo. Dati hindi nila naintindihan. Lagi sila, ba't wala kang selfie? Ba't wala? Hindi kasi yun yung proper venue. Lalo di ba? sa Korea, iba Iba talaga sila talaga. sa stars, May rules right? pa sila Kahit regarding... mga concert, alam ko, bawal tumayo, bawal Yeah. tumalakpak, may ways Hindi, sila may na ano, parang yeah, may depende ganon. yan sa setting eh, kung anong klaseng Yes. concert pinuntahan mo. Pero ngayon nga, mas aware na rin yung fans. Kaya nakakatuwa, nagmamature na lahat. Kailangan din kasi mag-set ng boundaries sa Yeah, kanila, totoo. di ba? Ikaw, Ina, I'm sure nung kabataan mo, dinudumog ka, di ba? Di naman. Hindi, pero di ba pag kumakain ka, Yung mga masascratch sa mga mall show, yan. di Yung ba? mga Di ba? Hilahin ka pa. Alam mo ba na ganon. sobrang ekis yan? Red Oo. alert na yan.
crisis na yan. Pag sa iba, hindi dapat nangyayari yun. Kasi wala namang business yung iba hawakan kay. So, swerte rin talaga dito sa atin, no? Kasi yung iba talagang maano kayo. Oo, di ba? Yung iba, nakikisalips, di ba? Oo, Sila totoo. Daniel Padilla. Oo, di ba? Diba? Oo, Yung pero hindi boundaries dapat nga. nangyayari yun. Which, I think right now, mas naiintindihan na ng lahat. Ano ang pinaka-challenging being a journalist? Not just here, but yun nga, internationally. Well, you never switch off. What we do is work integration. Na natutunan ko sa isang colleague na isang nakakasama ko sa field. Alam mo ba, nakakatuwa kasi when you go and do these junkets, napakadaming Pilipinong global talents. Kunwari yung head nga nung Netflix events sa APAC region, Pilipina. So parang din niya tinatanong ko kasi nanay din siya. So natanong ko siya, ang kinuwento nga niya, naging guest din namin siya sa Mommy Show. Sabi niya, you do work-life integration. Sabi ko, yung pala yung nangyayari sa akin na parang who I am on cam, yun din talaga off cam. Kasi nakikwento ka lang naman di ba? Wala talagang halong eme Habang yun. natural mo rin kasi maging journalist eh. Yung parang, ganito, kwentuhan lang sa bahay. Parang gano'n. Pero kasi Parang everything's ganun a story. Everything's a Yes. story. There's a story there. Yes. So how will you present it? That's what will set you apart. Your tone, your character, your persona. That's why I believe always there's room for everyone. That can pose as a blessing but also a challenge because I'm still learning paano kumalma. Kaya nung last Holy Week, yun talaga nag-reflect ako, habang nagdadasal, nag-beach talaga kami, tas yung beach na wala talagang ganap. Tapos nagbasa ako ng The Art of Doing Nothing. Kasi kailangan pala, di ba, parang recycle bin yung utak mo. Kailangan i-empty mo rin from time to time. And dun ka talaga makaka-deep sleep. I'm still learning how to balance it, especially I'm a mom, I'm a sister, I'm a wife, and of course, I'm a journalist. And my husband's a journalist as well. know. So talaga nagkikwentuhan lang, Kulit. yun nga, nagkikwentuhan lang talaga kami on how we navigate this life together and we figure things out. But I'm still not yet there. I'm still in the process of how do we balance it? How do we become healthy? We're always happy. Pero parang how do we balance it all and Yeah. still be a present parents? Kasi yung life niyo talagang parang on the go lahat. On the go. Tapos kailangan updated ka, kailangan ganito, kailangan Oo, alam mo yung oo. ginagawa mo, sinasabi mo. May responsibility ka sa audience mo. oo. What is the best thing of being a journalist? The best thing about being a journalist is, you are you. You don't have to be somebody. Although, kasi sabi ko sana, you don't have to be somebody else. Although, ang saya mag-artista. And ang saya manood ng people putting on characters. But that's not what I mean when I say you don't have to be. Alam mo yung when you're in a corporate setting, may wall ka. You don't have to have that wall. Being a journalist for me, I'm thankful that para sa akin, I'm just being myself. Yeah, sobrang real. No? Pero, of course, there's always that constant pressure to learn. And I Yeah. think in any field, you have to do that. Even in motherhood, even yes. when you're alone. Kailangan nag-upskill ka lagi. Kung meron kang message sa mga aspiring journalists natin dito sa Philippines or even internationally, sa mga mga viewers natin from all over the world. Wow. Yes, of our Filipino oo, kababayans. Hello, tama. guys. Hello. Na lagi ko sila kausap. Oo. Yun yung naging ko pala, yung pagkunani ka sa traffic. Buti lang may TikTok live Yun nga, sabi ko, kausapin ko kaya, nasa nang bato ngayon. Nakakatawa yung algorithm kasi nakahanap ka nila. Di ba dati parang, may manonood ba sa akin? Hindi, girl, mahahanap ka nila. Mahanap na. So, yung mga kababayan natin, kunwari sa Europe, di ba, mamaya nasa Amerika ka na, mamaya nasa Asia ka na, nagko-comment sila, tapos kinakamusta mo sila, tapos parang nagkakagrasp ka kung parang social listening, di ba? Hindi na ako nahihirapan, gusto yes. na tanong sa idol nila, napapunch away na nila doon, nakikikwento na nila. Yung message ko sa kanila, this is not a glamorous job. Honestly, even I think pag-aartista, di ba, Ina? Yes. Hindi, girl. As in, totoo yun, yung uupo ka sa monoblock, hindi mo alam kailan ka isushoot, tinawag ka ng 2 a.m., 2 p.m., 4 a.m. ka pala kinabukasan, Yes. tapos nabura yung linya mo, yung gano'n. Sa Mismo, final edit. totoo yan. Masakit, girl. Sa artista yun pa yun, Sa journalist, ganun din. Yung akala mo, ginugol mo yung buong oras mo para sa storya, Oh my buong God. araw, nakakahiya, ginambala mo yung artista, or kahit hard news, lalo sa hard news, Oo. ginambala mo yung politiko, ginambala mo yung suspect at yung buong police station at yung yes. mga biktima. Tapos nun, hindi e-ere. Shocks yan. Madalas mangyari yun.
Di i-ere kasi ang haba ng live nung bago sa'yo. May nasabi yung anchor, hindi na pala niya dapat sabihin, napahaba yung newscast, tas yung time slot mo hanggang 8 o'clock lang. Sorry. Putol ka. Bump off ka, girl. Pero hindi, kailangan matanggap mo, hindi talaga siya glamorous job. Hindi ka lalatagan ng red carpet. Ikaw maglalatag ng sarili mong red carpet. Ikaw hahanap ng paraan para makarating ka sa gusto mong paroonan. It takes grit. Kung onion-skinned ka, baka hindi to para sa'yo. Lalo na nung unang panahon, girl, Yes. yung wala pa social media, hindi pa uso mag-cancel. Grabe yung horror stories noon, di ba? Ngayon, konting ano lang, offend ka na, di ba? Yes. Okay Nung na unang ngayon. panahon, kung na-offend ka, wag ka na dito. Kasi i-offend ka araw-araw. Which shouldn't be tolerated, but that was the reality, right? I mean, Yeah. we're also an evolving industry. I'm just telling you, it's not glamorous. Behind the scenes, that's the thing. You make it happen. Hindi isuspoon feed sa'yo yung mga bagay. Figure it out. Learn how to tell stories. And honestly, para nga siyang pagiging ina. Alam mo yung kahit anong classes, kahit anong college course ang tinake mo, pag naging ina ka naman, di ba, lahat ng breastfeeding classes Mag-isa ka ititake lang. mo, Oh. lahat ng psych, mental, kineso, Yes. kukunin mo, pero pagdating nung anak mo, oh my God, anong Anong ginawa ko? gagawin Ba't pa? ko? Anong gagawin ko? Yeah, Parang ganun totoo mag-journalist, kahit anong gawin mo, kahit anong inaral mo, who, what, when, there, di ba? They, di ba? Ngayon, kung ano man yan. Pagdating mo minsan sa field, every story, every day is different. You'll really learn when you're there. Pag nandun ka na sa experience. na Correct, yun, iba, girl. Kasi makokontrol mo ba kung ano sinabi ng tao? Paano kung oo biglang nga. ayaw niya sabihin sa'yo? Paano kung today hindi ka pala niya feel? Nairita siya sa mukha mo? Ay, lahat ng tao sinasabi niya yung istorya, puwera lang sa'yo. Oo. May ganon. Oo. Oo, di ka niya Power feel. trip, di Oo, ba? power trip, di ba? Di mo makuha yung Yeah. istorya. Hindi naman tinuturo sa'yo sa school kung paano mag-handle na may topak. Oo. Walang topic nun. Tama. At puro may topak sa field, di ba? Oo. Lalo nakakapagod tsaka draining yung job Correct. mo, diba? Oo, pagod ka na rin. Tapos yung deadline mo, 3 o'clock dahil 6 o'clock yung newscast. Mag-voice over ka na, susulatin mo, papapa-edit mo pa yun. Or ikaw mag edit kasi ngayon may social media na. Yeah. Kailangan mauna kang i-post, di ba? Hindi lang sa TikTok, hindi lang sa X, hindi lang sa YouTube, hindi lang sa Facebook. Dapat times 5 na rin yung bayad mo. Charot! Tama. Pero hindi. Ayan. Nananawagan po kami. Hindi. Iisa lang ang kontrata mo at baka mas mahal pa yung sweldo ng mga staff mo sa house. Malamang sa malamang. Hindi malaki yung sweldo sa media. Kaya, racket is life. So, yung mga Yes. inipon, yung mga ginawa ko, yung mga inipon ko na pinag-i-invest ko. Ganon. Para maka-racket is life. Pero kasi sobrang mahal mo ang pagiging journalist. Vocation siya talaga. Hindi siya para jumping point, para gusto mo sumikat o ano. Alam mo naman kung sino yung gumawa nun hindi rin nagtagal. Okay, so ayan, ang dami na namin natutunan about journalism and kitang-kita namin yung passion mo. Punta naman tayo sa isang bagay na hindi masyado na pag-uusapan. Ang husband mo is, of course, Oscar Oida. Paano kayo nagkakilala? And Awa. ang sarap lang nung tandem na pareho kayong journalist. Actually, it's a pro. Because naintindihan niya yung schedule. Naintindihan ko yung schedule niya. I think if wala sa field or hindi open yung partner mo sa type of lifestyle ng isang mamamahayag, it won't work. Lalo kung praning yung partner. Oo, Hindi mangyayari. yeah. Oo. Pero kung naintindihan mo how the news flow works, magkakaintindihan kayo. So, naging plus point sa amin yun. And nag-meet kami sa field via a common reporter. Oo, nasa AFP okay. beat pa ako noon. Yun. Okay. So, ang tagal na namin. Ang tagal na. Oh, actually, January, 10th year wedding anniversary namin. Wow. Grabe, tagal na. Grabe. So, nag-date kami mga 5 years before that. So, mga siguro 15 years na kami ngayon. Kaya ako sinabi siguro kasi yung BFGF namin, wala kaming label. Ah, okay. Oo. Para kayo naging best friends, gano'n. Yeah, kasi parang ang hirap lagyan ng label. Ayaw naming mag-aminan. Alam mo yung gano'n? Parang, basta tayo na. Naging exclusive na lang kami bigla. Tapos ayun na, ikakasal na kami. Ang galing. Ang hirap kaya, di ba? Nasa media ka eh. Parang di mo alam, kailan ba tayo next magkikita? Okay. Yung maganda doon, it all came down naturally. Hindi pinilit, di ba? Pero Hindi kailan mo na-realize na parang etong lalaking to, papakasalan ko to? May ganong Siguro, moment. 3 years into dating. Ah, Exclusively wow. dating. Nagbakasyon kami, ready na siya. Ako si Miss dahil nga aligaga. Wala talaga akong idea. So, nag-propose siya noon sa New York. Tapos, nag-yes naman ako. Yun. So, hindi ko sasabihin ko ba? Hindi nga ako sabi ko nga, sure ka. Gawa na po Hindi, ba? ano to? Oo, medyo. Makikita nyo naman kasi may in-upload siyang engagement. Pinaghandaan niya, girl. Di pa uso yung mga vlog-vlog no? Ano na siya, Meron na, nag-arkila may na siya ng nag-vlog na mag-video. Tsaka nakakanta dun sa Bow Bridge sa New York.
the rest is history. Yeah. But the rest before is kami history. nagkaanak, parang nag-travel muna kami ng malala. Na-enjoy nyo talaga yung relationship before. Oo! Tsaka wala kaming pressure magkaanak. If it comes, it comes. So, yung sa baby nyo, talagang, kumbaga, okay, buntis ako. Parang gano'n na. Yeah, 4 months pregnant na ako nung nalaman ko. Girl, oo, alam mo, nasa Avengers Endgame ako na junket sa Korea. So, Oh my nagtataka ako, gosh. ba't ayoko uminom? Spring nun, girl, ang ganda. Oo. Sabi ko, hala, ayoko uminom, ba't ganito? Oo, tapos doon sabi ko, mo lang shock sa takot ako. na-realize. Tapos sa Korea ako, gusto ko ramen. Ang lala, ganun pala talaga yun, girl. Oo, hindi mo na alam kung Oo! anong gusto mo. Eh, yung mga time na yun, syempre, di ba, parang late 20s, gumigimik pa tayo nun. Eh. Kaya Oo. nagtataka ako, syempre, ang saya pa ng kasama mong group, di ba, pag nagja-junket ka. So, weird talaga. Weirded out ako. So, pag uwi ko nun, pa Holy Week na, sabi ko, shocks, mag-pregnancy test ba ako? Yun na, a positive nga. Gaano katagal bago kayo nagkaanak? Sa... Baka parang 5 years. 2016 ako kinasal, 2019 ako nanganak. Kasi nga, hindi nga kami nagpa-pressure. Kunwari, kung hindi kami mabless, okay lang. Pero kung na-bless kami, mas masaya. Blessing yun eh. Pero hindi kami yung point na parang we'll beat ourselves up. Because ayaw din namin sigurong masaktan. How do you keep your relationship strong kayong dalawa despite your busy careers? Kasi nga journalist kayo pareho. Paano? I feel like yun nga, be honest, be yourself. Be friends, root for one another. Parang kailangan cheerleader kayo ng isa't isa. Huwag yung pilitin yung mga bagay. Let it fall naturally and just enjoy every day and be thankful, grateful every day. Lalo na nung lockdown, lahat tayo ganun yung realization na ang iksi ng buhay. Hindi biro. So, kailangan talaga ma-appreciate mo at maging grateful ka lang araw-araw sa kung anong meron ka and do your best. Yeah, di ba realizing it now na parang shocks, grabe nga yung pandemic. Grabe, girl. Akala mo lang kasi nasa loob ka ng bahay, pero iba yung napagkait sa atin nun. Iba. The loss, the longing. Yeah. So, lahat tayo na-transform talaga nun. And speaking of your family, if you have a message to your daughter, Ako lagi ko sinasabi sa kanya, stay true, be kind, and of course, do what you love. what is your message for your family? Oh, my message to my family is, guys, we'll make it. I know we'll make it. We're on our way there, kapit lang. Because I know life has been hard for all of us, but we are figuring things out that would work best for everybody. And I'm so happy that I can now really feel that we will achieve our goals as a family. Kasi di ba pag kunwari lahat kayo, di ba dami nyo rin Oo, magkakapatid? yes. Dami din namin eh. So, Ilan kayo magkakapatid? So basically, parang, depende pa kung sa mom, sa dad, Yeah, o sa gitna, gets. di ba? Alam mo Oo, yan, girl. mismo. Oo. Gets na gets. Mixed eh. Sino pa doon? Oo, Yung loob, gets. labas, di mo na Mismo, alam. hindi May ko ganun na- pa. oo. So anyway, kami alam niyo kung sino kayo na magkakasama. Sorry. Yung message ko sa kanila, dalawa. Kasi syempre, di ba, girl, buti ko nepo baby ka, hindi mo ako nepo baby dahil. Talagang kayo this life. Yes. So lahat kami ganun. So parang we were on to our own busy lives trying to make it. That right now, we're trying to enjoy it together. So noong 2023, first goal namin together was we all went to Europe. Wow. Yeah. So, girl, pag marami kayo, di ba, syempre, kukompute mo yung math, ganun. Oo, tapos ang hirap. Oh, Hindi kayo mahal. makompleto sa Schedule, hindi kayo Oh my makompleto. God. Hindi rin naman kami nakompleto talaga nun, pero at least majority Kahit of us. papaano. Oh, kasi yung isang kapatid, kinasal the day after aalis kami. Kaya Hala. last time na sabi, hindi pala ako makakasama, ikakasal. Wow, talaga ba, Thanks sa girl? invite. Oo, thank you, Thanks. Hindi, invited Joke kami, lang. syempre. Invited kami. Pero yung galawang, ninja, yung gano'n. Ay, by the way, na-schedule ko yung kasal ng ganito. Eh, buti pala. Sinadya mo ba na day after? Ang tagal na namin pinag-uusapan yung trip. Yeah. Pero yun siya. Ang kuleto. Yeah, so pero ganun nga lang talaga kami. But But right now, we're enjoying, it's the time that I feel like we're gonna start enjoying all our hard-earned success together. Yes. As a group, as a team, as it should be. naiintindihan ko yan kasi yun nga, sa kami rin, kami magkakapatid Diba? ngayon na Oo. parang we're planning to be able to travel na together, na may mga kanyang trabaho na, may Oo, kanya-kanyang kaya trabaho. natin, afford natin. Oo, so, di ba? Yun nga, syempre, thank you so much, thank you. MJ, for sharing your journey with us. And I'm sure maraming na-inspire. Tsaka, makikita ninyo na, di ba, kaya rin natin umabot internationally. Just like MJ. Ay, wow, thank you. Thank you for Imagine recognizing that because Oo. alam mo, when you do it every day, hindi mo naiisip. Parang naisip mo, ginawa ko to. Okay pa ba? Sometimes you really have to pause and think na,
Oo nga, no? Malayo-layo na, malayo pa. Yan, perfect. Grabe kasi pagdating ko nga, di ba sabi mo, hindi ko nga masyado maalala, 15 years na nga pala kami ng asawa ko. 16 years na pala akong journalist, girl. Wow. Oo. So, nagkakilala kayo 1 year Oo, after nasa mo hard naging- news nga ako. Grabe. Grabe, no? Talagang yun na yung Dapat pala purpose hinabla ni ko siya Lord. nung lalapitan niya ako. 1 year pa lang pala ako. Pero at least nag-support Ay, kayo. oo nga. Grabe, I love it. Minsan pag-aabalik ko, grabe siya. Cradle snatcher, 1 year pa lang sa trabaho. Oo nga. Okay, sorry. Oo Joke lang. nga. Di ba? Oo nga, oo Sorry, naalala ko na naman Oo tuloy. nga eh. Hindi ako magaling sa math eh, pero pag naalala ko, oh my God! Oo nga. Oo, 1 year. I'm so happy for you and Oscar. Nakakatuwa yung relationship ninyo. Actually, gusto ko Oscar, oh my sasabihin, God. mabuti rin kasi si Oscar, sinuwerte ako, na mabuti siyang guy. Yung hindi siya complicated. Kasi na-interview na ako before, di ba? Nung Oo, pandemic. yun nga. Zoom, ganyan Oo, lang. wala siyang dati. issue sa ego. Charot. Thank you. So please invite our viewers where they can follow and connect with you. Guys, ever na, if you wanna tune in and be with us on our adventures and journey, just follow me, syempre, at MJ Marfori on my YouTube. Promise, isipagan ko na this year. Sinasabi ko yan last year. Pero this year, totoo na talaga. Thank you behind the scenes sa Field, MJ Marfori sa YouTube, TikTok, MJ Marfori sa Facebook and Instagram, pati sa X. Yan, MJ Marconi po. Sumasagot ako sa mga DMs actually, sa TikTok lalo na and sa Instagram. So kung meron kayong mga gusto mo din sa mga fans, mga updates tungkol sa kanila, follow along. I'll give it my best. Okay, this is for you. This is your flowers from Flowers by L. Ay, thank Ayan, you. ang aming Flowers by sponsor, L. Flowers by L. And syempre, Ganda ng ayan. rose sa buhay na buhay. Oo, di ba? Syempre, bago tayo mag-end, I would like to thank our following sponsors for making this possible. Pero syempre, huwag natin kalimutan ang ating quote of the week. Behind every story MJ tells, there's a heart that truly listens, a mind that seeks the truth, a life full of love and inspiration. And today, we saw the person behind and beyond the headlines. Kaya thank you so much. Thank you. MJ. Before we end, I would like to thank our following sponsors for making this show possible. Meat and Daddy Cafe for our food and our venue, Flowers by L for our giveaways, Oswald Carbonell Life Insurance for our 100,000 worth accidental insurance for all our guests, Wellness Spa for our gift certificate for home service spas. Thank you din sa ating makeup by Chardy, and of course, hair by Sean Aquino, and my production team, AAA Digital and Studio Manila. If this episode inspired you, don't forget to like, comment, subscribe, and of course, share. This is Ina Asisto Carbonell saying that there's always a story behind the scenes. Thank you everyone for watching. See you in the next episode, and God bless you all. Forever grateful. I celebrate you. Your light and laughter. I celebrate you. Through every chapter. I celebrate you.